lalawigan. At nung ikalimang araw, ginawa naman niya ang mga hayop sa kalupaan at ang mga halaman na kanyang pinatubo. So nakakalimang araw na po tayo. Ano po kaya ang ginawa ng Diyos sa ika-6 na araw? Hindi po pwede na may mga hayop. Hindi po pwede na may mga halaman. Kailangang may mag-alaga dito. Kaya lilikhain ko na ang mag-aalaga sa mga ito. Kaya sa ika-6 na araw, nilikha niya tayong mga tao. Sa makatuwid, may layunin ng Ama kung bakit tayo nilikha. Dapat ay maging caretaker niya tayo ng kanyang mga nilikha. Pero nangyayari po ba yun na maging caretakers tayo? In most cases, hindi. Ano pa ang pruweba? Nakalbo na ang mga kagubatan. Ang mga bundok ay natibag dahil sa paghahanap ng mga mina ng mga ginto. Kaya nagkaroon po tayo ng konting ulan lang bumabaha. Sino po ang may kasalanan? Ang Diyos ba? Ang tao. Sapagkat ang tao, hindi ginawa ang tungkuling inyatas ng Panginoon na mangalaga tayo ng lahat ng nilikha niya. Nakaka-6 na araw na tayo. Ika-7 araw, ano ang ginawa ng Panginoon? Yan, ang ika-7 araw, ang araw ng pagpapahinga. Pero it does not mean na talagang tayo'y magtutulog, mahihiga. Hindi po iyon. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon, ang ating katawan lupa ay dapat nating ipahinga, subalit ang ating espiritu ay dapat na maging gising para sa Kanya. Amen po ba yon? Okay po. Subalit, marami po tayong dahilan sa mga sa araw ng pahinga, na dapat nating iyukol ang ating espiritu sa Kanya, abala pa rin po tayo sa mga makamundong bagay. Kaya nga po, hambing po ito sa istorya o sa kwento tungkol kay Marta at kay Maria. Natatandaan niyo po ba si Marta at si Maria? Na dinalaw po sila ng Panginoon. Ano pong ginawa ni Marta? Abalang-abala siya sa pagluluto at sa paghahanda ng mga ipakakain sa mga bisita. Ginugol po niya ang kanyang araw sa mga paghahanda sa ikabubusog ng katawan lupa. Samantalang si Maria, naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa aral ng ating Panginoon. Yan po ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kaya ito po ang gusto kong pagnilayan ninyo. Sa araw na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, sino ka? Ikaw ba si Marta o ikaw ba si Maria? Si Marta ka kung ang bagay na dapat nagugulin mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mo ginagawa sapagkat abala ka sa mga makamundong bagay. At si Maria ka, kung yung mga araw na dapat ikaw ay nasa Panginoon, ginagampanan mo ito ng may katapatan sa ating Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Nagets niyo po ba? Kaya po, mga kapatid, gusto ko pong manahimik kayo sandali. Mag-uulat po tayo sa Panginoon. Hindi po kayo mag-uulat sa tao. Haharap po tayo sa ating Panginoon, sa Divine Mercy. Mag-ulat po tayo sa Kanya. Kung ikaw bilang choir, hello choir, bilang choir, si Marta ka ba o si Maria? Ibig sabihin, natatawa si Tito Alan kahit nakatalikod siya. Ibig sabihin, pag oras ng pagganap sa choir, ginagampanan mo ba ang gampanin mo bilang choir? O ikaw ay nag-aastang Marta? Gets po? Kung ikaw ay isang alagad na dapat na maglingkod sa Panginoon sa mga araw na hinihintay niya, ugaling Marta ka ba? O ugaling Maria? Kung ikaw ay tagasunod na araw-araw ay nandirito, na binuksan na ng Panginoon ang inyong kaisipan at tinuruan ka na niya upang magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Kanya, nagkaroon na ba ito ng bunga? Ikaw ba ay si Marta o si Maria? Wala akong matanong sa IT, dapat kasama IT dito. Sa iyong paglilingkod bilang IT, ikaw ba si Maria o ikaw ba si Marta? Maliwanag mga kapatid, yan po ang ating pagninilayan. Hindi po tayo maglalahad sa tao. Makikipag-usap po tayo sa Panginoon at mag-ulat tayo sa Kanya kung ikaw ba ay si Marta o si Maria. Kaya bilang panimula sa mga choir po, pwede ko po bang maimbitahan si kapatid na bunso upang makipagniig sa Panginoon sa sandaling ito
At ipaliwanag niya kung siya ba ay si Marta o si Maria. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para po sa ating kapatid na si Bunso. Andiyan po ba siya o lumabas na? Okay, salamat po. Kapatid, hindi po kayo mag-uulat sa tao, ha? Kay God po kayo mag-uulat. Makikipag-usap po kayo sa Kanya ng heart to heart. At ipaliwanag niyo po sa Kanya kung kailan ka naging Marta at kung kailan ka naging Maria bilang choir member. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Purihin at dakilain ka, Panginoon kong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Espiritu mo, na inilagak sa katauhan, pinagbigyan mo at niloob mo na madama ko ang iyong Espiritu upang kilalanin ka, upang paglikuran ka, upang mabatid ang iyong kalooban at kagustuhan, ang iyong nasa, kung bakit mo ako nilikha at binuhay dito sa sandaigdigang ito. Panginoon ko at Diyos ko, hindi man ako maglahad, hindi man ako magluwal kung anong kaukulang para sa aking katauhan. Tuwirang nababatid mo kung kailan ako nagiging si Maria at kung kailan ako nagiging Marta, sapagkat kilalang-kilala mo ako. Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, batid mo na ako anong kahinaan ko. Batid mo na ako anong makakaya ko at kakayanin pa habang ako'y nabubuhay sa mundo. May mga pagkakataon na dumarating ang kainahan ko bilang tao at doon ako nagiging si Marta, sapagkat sa kabila ng mga pagdalisay, sa kabila ng mga pagsubok na pinahintulutan mo at pinahihintulutan pa, dumarating ang bilang pagkatao ko na nangihinang totoo at tumarating yung pagkakataon na ninanasa ko na maging isang normal na tao, sapagkat kilalang-kilala mo ko, Panginoon, kung anong kahinaan ko. Kaya sa mga sandaling ito, yamang ako'y pinahintulutan mo tawagin ang aking kapatid upang magsiwalat sa iyo, upang maglahad sa iyo. Nawa kung anong kahinaan kong ito na nagiging sanhi ng Marta ako. Naway puspusin mo ng kaliwanagan. Naway puspusin mo ng Espiritong Banal upang ang kahinahang ito ay maging Maria. Maria magiging taglay ko. Kung paminsan, nababatid mo rin na yamang biniyayaan mo ako ng pandama sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyo, nanduro ng panawagan mo upang paglingkuran kita, na kung papaano ang tinuran mo, nagagamitin mo ang tinig ko upang papurihan ka. Salamat. Salamat, binigyan mo ng pagkakataon upang parangalan ka, upang pasalamatan ka sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng pagpupuri sa iyo, na ba't kung tuwirang nagagala ka sa tuwing ang inaalalayan kita, sapagkat yan ang pag-aatas mo sa akin, Panginoon. Kaya ang tinig ko'y sa iyo habang nasa mong gamitin ito. Ito'y ipagkakaloob ko sa abot ng makakaya ko, tuwir ang pangalagaan mo, sapagkat hindi ko pag-aari ang tinig na ito. Kaya gamitin mo ito kung siyang makalulugod at siyang magpapasigla at magpapagalak na puso mo. Kaya't nais kitang alayan, Panginoon ko, sapagkat patid ko na ito ang nasa mo sa mga sandaling ito.
Oh, Jesus, ilumin po aking sugatan puso ng aking mahangkot. Kapwa kong kasimpik ko, hapis at pag-ibig iyong matamisin at akan ang sakit ng magningas at likid. Oh, Jesus, ilumin mo aking sugatan puso ng aking mahangkot. Kapwa kong kasimpik ko, aking sugatan, diwa katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. Oh, Jesus, ilumin po aking sugatan puso ng aking mahangkot. Kapwa kong kasimpik ko. Panginoon ko at Diyos ko, batid mo sa mga pagkakataong ito, ang lupang katawan ko'y nangihinang totoo, dala ng mga pahintulot na pagtalisay mo. Subalit naniniwala at nagtitiwala po ako na sa mga makita ng awitin ko'y tuwir ang dinig mo at muli pinasigla mo ang espiritu sa katauhan ko upang muli palakasin mo ako. Kaya pinupuri at pinasasalamatan kita. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo kung paminsan nagiging Marta ako, dala ng bilang pagkatao ko. Batid mong hindi ako perpekto. Nandirito ako't nagsusumakit, nagsusumikap upang makilala pa kita ng lubos. Kaya sa tuwina, ang gabay ng iyong espiritu ay huwag mong iwawalay sa akin upang sa gayon, ikaw ang siya magintang loko. Sa pagtaha ko sa mundong ito, alalayan at gabayan mo ko upang makasadsad na totoo. Batid kong hindi paganap, hindi pa lubos ang nagiging handog ko. Ito'y gatiting pa lamang sa paningin mo. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa tuwina, gamitin mo ako upang sa pamagitan nito'y malugod kang totoo. Kaya walang hanggang parangal pa po'y pasasalamat ang alay ko sa iyo. Sa tuwina, ang paningin mo'y huwag mo'y wawalay sa akin upang sa gayon, huwag akong mabulit, huwag akong mawalay, huwag akong mahiwalay sa iyo. Kaya't salamat, Panginoon, salamat po sa iyo. Purihin at dakilain ka, o Panginoon kong Hesukristo, sa pamamagitan ng Espiritu mo bilang mamathalang awa ito. Sa tuwina, ako po'y samahan mo. Amen.
Salamat, kapatid. Sa iyong katapatan, narinig ng Ama ang iyong mga panambitan at tutulungan kanya na ikaw ay palakasin sa iyong mga kahinaan upang hambing kay Maria, magampanan mo ang iyong gampanin bilang isang choir member. At mga kapatid, kung nadarama niyo po ang banal na Espiritu sa sandaling ito, nagpapadama po siya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nararamdaman niyo po ba na sa bawat pagbabahagi ng bawat kapatid kong pinili niya upang magpahayag sa inyo, kayo man mismo habang nakaupo kayo, magkakaroon kayo ng malalim na pagninilay kung sino na nga ba kayo sa mata ng ating Panginoon. Ikaw ba ay si Marta o ikaw ay si Maria? Ang susunod ko pong tatawagin, pasensya na po, choir. Paborito po kayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Siya lang po ang nakakaalam ng kadahilanan. Kaya tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna upang sa kanyang pagkatao, ilahad naman niya sa ating Panginoon kung siya ba ay si Marta o si Maria. Kung ikaw man ay naging Marta, hiling ng Panginoon sa iyo, ipaglaban mo siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ka't dakilain. O dakilang Diyos, amang buhay. Sapagkat tunay na walang hindi ka nababatid sa kalahat-lahatan sa sangkatauhan bilang mga anak mo kaming nilalang sa mundong ibabaw. Purihin ka't dakilain, Ama, sa damdaming kay inam na ibinahagi mong tuwiran sa bawat isang nagsusumakit na tuwirang maramdamang ikaw ay buhay, na kung papaano sa dating buhay ang luha ay tanda ng kalumbayan, subalit nang makilala ka, ang taimbagang na paghigbi ay tanda ng kagalakan, na tuwirang ikaw ay nakikipagniig, tuwirang nararamdaman mo kung sino ang nauuhaw sa iyong pagmamahal. Ama, kay buti mo, sa dakilang araw na ito, ang simpleng katanungan mo ay niloob mong makaniig ang sino mang tatawagin mo. Makaniig ang iyong espiritu. Narito ako, Ama, nagpapakatotoo, naglalahad ng katotohanan sa iyong harapan. At walang di ka nababatid sa buo kong katauhan. Simula nang ako'y isilang sa mundong ibabaw. Bilang Marta, bilang Maria, kailan ko naramdaman na ako ay bilang isang Marta o ako bagay bilang isang Maria na kay hirap magsinungaling sa iyong banal na harapan. Sa kabila ng batid mo, ang ginagampanan ng bawat isang mga anak mo, walang sino mang makapagtuturan na ako'y isang puspos na Maria na nagpakadalubhasa sa iyong harapan. Wala po, Ama. Subalit batid mong katotohanan kung papaanong pagsusumakit ko upang maging isang ganap na Maria. Higit sa dakong banal na ito, na tuwirang nagpadamakang buhay ka. Ama, bilang isang koponan ng choir na turingan,
kaming magkakapatid na pinili mo upang ikaw ay papurihan. Hambing sa tenora ng kapatid ko na nakadinig ng iyong espiritu, una pa sa akin ay tinawagan mo. Katotohanan na kung magkaminsan bilang isang nilalang, nagdaraan ng kahinaan at nagiging martahang isang katauhan. Sabalit sa gayon mang kaganapan, di mo hinayaang malugmok, kundi patuloy mong inaapuhap upang maging isang matapat na Maria at manahan sa iyong kalooban. Niloloob mong patuloy na lumaban at ikaw ang ipakipaglaban. Kagalak-galak sa puso o dakilang Ama, batid mong katotohanan. Kay hirap maging mapagpaimbabaw sa iyong banal na harapan na ang luhang ito'y hindi kagalakan. Salamat po, Ama. Kanina pa lamang, pagmulat ng mata sa isang umaga, magandang kalinghasan na iyong pinatunghay. Sa iyong pagmamahal ay muli mong pinahintulutan ng isang pagdalisay. Nais kong sumigaw, managhoy at lumuha, ngunit di ko magawa, kundi patuloy na pagpupuri ang iniluluwal ng labi ko habang ako'y nagluluto ng mga biyayang handog mo na ikabubusog ng aming lupang katawan. Sa anak mula ang damdaming ito, Ama, ito'y mula sa iyong kabutihan na kailanman hindi na nais mawalay pa sa ganitong damdamin, Ama. Salamat sa dakilang araw na ito na tuwirang naloob mong tawagin kaming mga nauuhaw, kaming mga makasalanan at kay daming pagkukulang. Sa pagkakataong ito, Ama, itinataas ko sa iyong kapurihan at sa aking mainam na damdamin ay nararamdaman ko, ako'y bilang isang Maria. Nawa, Ama, sa bawat sandali ng buhay, kay sarap maramdaman ang ganitong damdamin. Wala kang kinatatakutan. Wala kang kinahihiyaan. Wala, Ama, kundi kay sarap makipagdiig sa iyong espiritu. Kay saya ng puso, buong gilas, buong tapang na may kababaang loob na ipinagwawagay-wayan na ikaw ay buhay, buhay na buhay. Kaya po, Ama, patuloy mo po kaming itindig. Sa aming panghihinay, huwag kaming malugmok tuwiran at mahandusay sa lapagan. Kung hindi patuloy mo kaming itindig, patuloy kaming makibaka at lumaban habang kami nabubuhay sa mundong ibabaw na iyong pinahiram. Ayaw ko nang matapos ang sandaling ito, Ama. Ayaw ko nang nawala yung damdaming ito sa iyo, Ama. Galak na galak ang aking espiritu. Galak na galak ang aking puso, Ama. Okay, dami ko pang nasang ilahad. Subalit batid ko, at higit ikaw, Ama, ang nakababatid nito, na di man tuwir ang ganap isiwala at lahat ng labi ko sa paghahari mo. Mangunguna kang tuwiran sa buhay ko upang ang pagiging Marta ay tuwirang matunto ng landas ng pagiging Maria. Buong kababaang loob
sa iyo ang puso ko, ang isip ko, ang damdamin ko, at ang buo kong pagkatao. Anong sabay ng pagtataas ko sa iyo, ng anak mong kinalugdan bilang apo kuntsing naturingan, na siyang ginagamit mo. Dinadaluyan ang iyong espiritu upang kami tuwirang maging matatag. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo at sa kabutihan mo. Muli sa pagkakataong ito, sa pahiram na tinig mo, nasa ko'y muling alayan ka at ipadama sa iyo ang pakikipaglaban ko sa mundo, hindi upang makipagtuligsaan o makipag-away kanino man, kung hindi ipakipaglaban ang iyong kabutihan, ang pagiging buhay mo sa aking katauhan, sa dakong ito at kung saan mang dako. Nawa, Ama, mangon at maghari ka, malugod ang iyong espiritu sa pagkaalay namin ito. Amen. Ama, muli po hinihiling ko sa himbanal na harapan, sa bilang sangkatauhan, mangyayaring di maunawaan ng sino man o ng mangilan-ngilan, bakit sa tuwina ang awiting ito'y niluloob mong awitin. Ipadama mo po sa kanila na manamnam ang nasa mong ipakahulugan sa awiting ito. Amen. At nais ko pong tawagin ang aking minamahal na kapatid na una mong tinawagan upang aming pagsaluhan ang pag-aalay ng awit sa iyo. Mga kapatid kong minamahal, ibigay niyo na pong ganap. Huwag po kayong mahiya. Sama-sama po tayong mag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Tuwiran po tayong lumaban. Kung tayo'y nalulugmok, kung tayo'y inilulugmok, bumangon tayo. Lumaban tayo. Tumindig tayo. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko'y nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumana kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kaya mana sa lupa, di ko na hinahanap
Sapagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kang mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko'y nagbago. Ano man ang pangyayari, ayaw kang mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyayari, ayaw kang mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Purihin ka at dakilain, Ama. Tuwin na hinihiling naming marapatin mo. Hindi nang dahil kami pinahiram mo ng tinig, ay maging Marta kami sa pag-aalay sa iyo, kundi sa buong kababaang loob na manamnam ng sino man ang kahulugan ng awitin. At tuwirang maitanghal namin ang pagiging Maria ng aming buhay. Amen. Salamat mga kapatid. Nawa po, habang lumalaon ng oras, higit ninyong nararamdaman ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Hambing po sa tema ng kanilang pag-awit, sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging Marta, ipaglaban natin ang ating Panginoon upang tayo ay maging Maria. Amen po ba yon? Alam niyo po, akmang-akma po sa buhay ko, isang araw habang ako'y papunta sa palengke upang mamili ng aming mga pagkain, sa pagkakataon pong iyon, inang hinahangad ko, kaya Martang Marta ang pagkatao ko. Subalit hindi po ako binigo ng Ama na ako ay maging manatili sa ganoong kaparaanan. Nang ako po ay nakasakay na sa tricycle papauwi sa aming tahanan,
Ibinahagi po niya sa akin ang lyrics ng awiting iyon. Binahagi po niya sa aking katauhan at habang ako ay nakasakay sa tricycle, binabahagi niya ang lyrics at sinasabayan ko ng pag-awit. Kaya oras pong maibaba ko yung basket, kumuha na po ako ng ballpen at papel at nirecall ko yung lyrics ng awitin na inawit ng ating kapatid. Ganyan po ang ating Panginoon. Kung tayo po ay ganap na magsusumikap na maging malapit sa Kanya, gagawa siya ng kaparaanan upang hindi tayo manatiling Marta sa bawat oras ng ating buhay. Isa pong kapatid natin ang nag-uumapaw ang Espiritu. Nagpahatid na po siya kanina na hindi daw po magiging kumpleto yung araw niya kung hindi siya makikipagniig, katulad ng pakikipagniig na ginawa ng ating mga kapatid sa buhay na Diyos na kapiling natin sa sandaling ito. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Nararamdaman niyo po ba yung buhay na Diyos sa sandaling ito? Kung kayo po ay bukas na, mararamdaman niyo. Subalit kung ang puso niyo ay sarado pa, sasabihin niyo ano bang mga kakornihan yung ginagawa nila. Subalit kung bukas kayo sa Panginoon, madadaman niyo ang Kanyang presensya at ang Kanyang Espiritu ay pilit na papasok sa kaibuturan ng inyong puso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Isidora. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Ipagpamanhin po, babatiin ko lang po yung mga taga-internet. Yung mga nanonood po sa internet, nakinig daw po kahapon at narinig na nag-share ako bago ko tumbukin yung topic ni Madam Beth. Mami Peli, Raquel, kapatid na Aw, kapatid na Chip, thank you. Good morning. Alam niyo po, bitin daw po kahapon yung share ko. Sino po ba nakarinig ng share ko kahapon? Narinig po ninyo. Nasabi ko po na pagkakasalanan ako. Sabi po ng taga-internet, bitin daw po yun. Kasi po hindi na daw po ako pinagkakasalanan ngayon. Bakit po? Ano po nangyari? Nung magpakumbaba po ako, nung matuto po akong tumanggap ng mali ko. Amen po ba? Nung natuto akong magnilay ng bawat salitang bibitawan ko, tinanggap ako ng Panginoon ng buong buo. Ngayon po, yung mga nagkasala dahil sa akin, sabi po nila, idol daw po ako. Idol na daw po nila ako. Amen po ba yon, Mami Marisa? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi po nila ako idol dahil humahanga sila sa akin. Idol po nila ako kung paano ako bumaba. Yun po ang nais ng Panginoon. Ngayon naman po, nagpapasalamat ako sa topic ni Madam Beth. Kasi po, totoo po yun. Dinanas ko pagiging Marta. Babalikan ko pa rin po yun. Pag ipinahintulot ng Panginoon. Sabi nila, wala pa raw akong apo. Yung pagiging Marta ko po, reasonable naman kay Lord John. Kasi yung mga apat po ang anak ko, lahat po sila dumedi sa dibdib ko. Para makapamalengke po ako, makasimba ako, dala-dala ko yung basket na mention ni Tita Beth na dala-dala niya yung basket pero lang sa tricycle siya. Ako naman po, dala-dala ko yung basket sa buong baliwag po. Nung panahon na yon, ako lang nagsisimba na may dalang basket. Para makarinig lang ng banal na salita. Subalit, pag nasa simbahan na po ako, ang masama sa akin, iniisip ko ano bibilihin ko. Kasi maliliit pa yung anak ko. First year high school pa lang yung panganay ko. Ako po nakakaalam kung anong kakainin nila at kabilin-bilinan po ng ama nila. Huwag kang bumili ng mga pagkain, ikaw ang may gusto. Bibilihin mo yung mga gusto ng mga anak mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, sa pagiging Marta ko, hindi naman po ako pinabayaan ng aking angel. Sa makatuwid na nakaraos po ako sa ganong sitwasyon na sisimba ako pag linggo or sabado, dala ko yung basket ko, dala ko yung budget ko sa pamalengke. Marta po ako noon, kahit nagsisimba po ako, iniisip ko ano bibilhin ko, iniisip ko kung ano yung lulutuin ko, kung anong masarap para sa mga anak ko. Doon po ako nagiging Marta. Alam niyo po mga kapatid, may katapusan ng lahat eh. Alam ng Panginoon, basa niya ang puso mo, kung paano kanya imumold. Kung paano, halimbawa po, sa akin, sa kalagayan ko nung araw, siyempre po, umaasa lang ako sa sweldo ng asawa ko, binabudget ko po yan.
Kaya may pakinabang po yung pagiging Marta ko. Dahil ayon naman sa kalooban ng Panginoon ang ginagawa ko, hindi ako pwedeng mag-aksaya ng pera na hindi kakainin ng mga anak ko yung bibilhin ko para sa kanila. Alam niyo po, ultimo galunggong noong araw, nilalagyan ko po ng malunggay. Huwag na po i-elaborate yung dinanas ko na ganyan. Para lang masustansya, ipapakain ko sa mga anak ko. Ngayon po, hininto na po ng Panginoon yung pagiging Marta ko. Alam niyo po kung kailan? 2004, April 18, na makilala ko po si Apo Consing. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Noong makilala ko si Apo Consing, yung ano ko, yung pagiging Marta ko, hindi na po gaano. Pero yung pagiging makamamameri ko na handang makinig, at hindi lang po makikinig, kailangan po yung narinig mo, pagnilayan mo, isabuhay mo, at higit sa lahat, kababaan ng loob. Amen po ba? Hindi naman po lahat ng nakinig, hindi naman po lahat ng nagsasabuhay ng kabanalan may kababaan na ng loob. Amen po ba? Sa experience ko po, 9 years na ako kay Apo Consing, magsasampung taon na, yung pagiging Marta ko, nawala na po yun. Parang si Lord na po ang may kalooban upang isabuhay ko yung nais niya para sa akin naman. Kasi nga po may karamdaman na ako na sabi niya, Isidora, ako po yun, enough is enough. Lahat nagampanan mo na. Pwede ba, Isidora? Habang buhay ka, ako naman ang harapin mo. Amen po ba? Kaya po, hanggat makakaya ko, hanggat nasasubaybay ako ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, ng Divine Mercy, ni Apo Consing, na itutuwid ko po yung mga konting kamalian, konting pagkasimplang, kasi po, siyempre, tao, may ugaling tao ko pa rin, hanggat maaari po, maitutuwid ko yun. Ngayon po, hindi ko naman po pwedeng ihambing ang sarili ko na Mama Mary ako, nakinig lang ng nakinig. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Kung narinig mo pa, kung narinig mo na, ano po ba ang mga narinig nyo? Gusto po ng Panginoon, namnamin natin yon. Yun pong ginagawa ko. Pag nanamnam mo na, sikapin mong isabuhay mo yon. Yun po ang buhay ng mga alagad dito. Na kung hindi po kami marunong makinig, narinig niyo po kay Apo Consing, ang may pandinig ay nakarinig. Amen po ba? Hindi po yung literal na nakinig ka lang. Pagkatapos nun, goodbye. Sabi po, punta kay Apo Consing, tinuro ni ganito, punta rito, ang gusto niyo lang gumaling sa kanya, yung katabang lupa niya. Ako po, ang unang pinagaling sa akin ay ang kaluluwa, hindi po yung leukemia. Subalit sa kabutihang loob at kagandahan loob ng Panginoon ng Divine Mercy, unti-unti po ako naahon doon. 2004, 2005, muntik na ako mamatay. Subalit, kahit 3 doktor lang sabi sa akin, you better pray, Isidora, you're dying. Ito po, magto-12 years na ang leukemia ko, 12 years na nga. 2001 ako na-diagnose. Ang sabi sa akin, 3 years lang ang buhay ko. Sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na daloy sa katauhan ni Apo Consing, ito po ako ngayon, hindi lang po yung mga nasa internet na umaasa kay Apo Consing, umaasa sa Divine Mercy. Kami po, napakapalad namin, nakaniig namin si Apo Consing araw-araw, Chit, magpalakas ka, babalik at babalik ka sa dambana. Sapagkat namumuhay po kami ng katulad ng buhay ni Mama Mary na pinapakinggan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat, kapatid. Thank you po. Salamat, kapatid. Yung level po ng espiritu, sustain po natin. Nandito na po tayo ngayon. So, ibabalik po natin yung level ng espiritu na nakikipagniig sa atin sa pamamagitan po ng pagkapahayag ng ating Mother of the House. Sino nga ba si Marta? Paano ba siya naging Marta at naging Maria sa kanyang buhay bilang lingkod ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House. Nawa ang pagkakataong ito ay tuwirang masunda ng mga kapatid ko.
pakikipagniig sa'yo ng hayagan. Matarok ang laman ng aming mga kalooban. At tuwirang maramdaman din lahat kung paano kang paglingkuran. Nawa ang mga kapatid ko ngayon ay makasunod at makatupad. Manamnam ang kaukulang hinaing bilang isang katauhan at ang minimithi sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Kaya hinihingi ko po sa inyo, Ama, nalingapin mo po ang mga isip at puso ng mga kapatid kong naririto at tuwirang ibigay ang pagkakataong makipagniig sa iyo sa pamamagitan ng kaloob mo sa oras na ito bilang pagkakataong ibinigay mo upang hayagang makipagniig sa iyo. Amen. Pinupuri kita at pinasasalamatan dakilang Ama na parang kailan lang na sa aking unang buhay hindi ko akalain na kita'y mapaglingkuran. Na parang kailan lang akala ko noon sa aking buhay ang kagalakan ay ang makamtan lamang ang mga material na bagay sa sanlibutan. Akala ko noon ang kagalakan ay ang maabot ko lang ang nasa ko bilang katauhan. Akala ko noon ang makapagdudulot sa akin ng kapunuan ay ang magagawa ko bilang katauhan na di pa kita nakikilala ang lubusan. Kaya sa oras na ito, Ama, papurit pasasalamat sa iyo ay aking alay. Sa bawat araw na pahintulot mo na ako'y pahiramin ng hininga at buhay. At manakanaka sa bawat araw ay nararamdaman ko bilang katauhan. Hungkag man lagayan, subalit patuloy na pinaglalabanan upang ako'y makatupad sa iyong kalooban. Na kung minsan, pinagiging dapat mong ipahintulot sa aking katauhan na damhin ko bilang tao kung sino ako. Na sa kaparaanan, na kapag ibinibigay mong bilang katauhan, sadyang di malilingid sa'yo, nakaawaan ko ang aking katauhan sa maraming bagay na hinahanap na walang kasagutan. Humingi ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Kung manaka-naka man, ay pinahihintulot mo na idatal sa aking katauhan na balikan ang aking nakaraan. At minsan ay pinahihintulot mo na maramdaman ko sa aking kalooban na magkaroon ng pagdaramdam. Hinihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. At kung minsan man ipinahintulot mo na sa bawat kawalan bilang katauhan, ako'y mahabag. Humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Sapagkat napagtatanto ko na ang damdaming ito'y bilang tao lamang. Na kung hindi ka nga nakagabay, ay maaaring magpatuloy ang bilang katauhan na makapaglulugmok sa kasalanan. Kaya sa oras na ito, Ama, lahat ng damdamin bilang katauhan ay tuwiran ko ng nilalagak sa iyo. At sa pagkakataon na pinahintulot mo na bataha ko ang dakong ito, at tuwirang maiulat ng maliwanag ang iyong kalooban at masumpungan ang iyong kabutihan,
Patuloy mong bihagin ang puso ko upang sa bawat araw na nabubuhay ako ay wag ko nang alalahanin kung anong magiging bukas ko bilang katauhan, kundi ang mangibabaw ay ang pag-ibig mo na patuloy mong pinadadama sa bawat araw. Ama, batid ko pong ika'y naririto ngayon. Mula ulo hanggang talampakan ay tarok mong sinuman. Higit ang aking katauhan. Kaya sa oras na ito, patuloy ko pong hinihingi sa inyo na sa payak kong kalalagayan ay ganap mong ipadama sa akin ang iyong pag-ibig na sa bawat minuto at segundo ng aking buhay, sa tuwin ay mithiin ko na kay paglingkuran, alamin ang iyong mga aral sa pamamagitan ni Apo Kuching, makatupad at makaganap sa iyong kalooban, na di naalintahana kung ano pang dapat tahakin sa buhay, kundi ikaw ang manguna at maghari sa aking buong katauhan, upang sa gayon ay wag akong mawalay sa iyo, bagkos sa bawat oras patuloy mong ilagak sa puso ko na hanapin ka, panabikan ka, at sa tuwin ay makanig ka sa dako mong banal na ito, na siyang nagiging daan upang magdulot sa akin ng lakas, magdulot sa akin ng tibay, magdulot sa akin ng ganap na katatagan, upang maunawaan ang buhay at makilala kang lubusan na kailanman hindi ka magpapabaya kanino man. Paging dapatin mo po, dakilang Ama, na kung paano mo akong pinili sa dakong ito sa pamamagitan ni Apo Kuching, ay ganap akong makatupad sa iyo na walang halong pagpapaimbabaw, bagkus buong katapatan na nilalagak ko sa iyo ang lahat, upang sa gayon ay wag akong maligaw at wag nang tahakin ang mundong kaukulan na magdudulot sa akin ng kapariwaraan. Pahintulutan mo po, Ama, na sa oras na ito ay patuloy mong madama sa puso mo ang katapatan ko sa pagtubad sa iyo. Di man tuwirang mapahalagahan ng sinumang nilalang. Ang mahalaga, nadarama ko sa puso ko na ikaw ang aking pinaglilingkuran at kailanman hindi pagagapi habang ako'y nabubuhay. Marapatin niyo rin po, Ama, na sa bawat araw na paglilingkod sa iyo ay patuloy namang ibabaw ang nasa mo at wag nang mawalay sa iyo. Bagkos, patuloy mo ikintal sa isip at puso ko ang mga salita mo, ang kaya mong gawin, ang mga pangako mo, upang wag ko nang balik-balikan ang bilang katauhan. Bagkus patuloy akong aasa na sa ganitong kalalagayan ay marami kang magagawa. Na sa ganito kong kalalagayan, kaya ko palang tumupad sapagkat kasama kita. Na sa ganito kong kalalagayan, wala palang imposible na ika'y paglingkuran sapagkat ikaw tumutupad bilang Espiritong Banal sa aming katauhan. Na sa ganitong katatayuan, wala palang dapat ireklamo, kundi sa tuwin ay damhin ang pag-ibig mo na ikaw ang mangibabaw at manguna upang wag kaming mawalay sa iyo at wag namin danasin na mabigo
at muling mabalikan ang madilim na mundo. Marapatin niyo rin po, Ama, na kung manaka-anak ka man, mayroon kami nararamdaman bilang katauhan. Ikaw sa tuwin ang maghari, upang wag itong maging dahilan, upang kami makaliban. Higit ako, Ama, na pinahintulot mo ang paglingkuran kita sa dako mong banal. Sa napakapayak na paraan ay binigay mo. Nararamdaman ko po, Ama, na ang lahat ng ito'y mahalaga sa iyo. Sapagkat kailanman ay walang kondisyon ang pag-ibig mo. Nasa tuwin na pinadadama mo na ang sino mang tumutupad sa iyo ng buong katapatan, kailanman hindi ka mawawalay. Bagkus patuloy mong maisasadsad ang kaukulan gamit ang aming mga katauhan. Kaya sa sandaling ito, Ama, buong kababaang loob kong nilalagak sa iyo ang aking buhay. Ano man ang kaukulan na maramat mong ipatupad at ipaganap, patuloy kaming umaasa. Higit ako, Ama, na sa bawat araw ay di ka lumilisan. Bagkus tigib ng kagalakan ng iyong kalooban na binabahagi mo sa aking buhay, upang sa oras na ito higit mong maramdaman na kailanman ay di kita iiwan. Ang lahat ng ito, Ama, tinataas ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, kapangyarihan banal na Espiritu, sa paggalingan ng mahal na Ina, at sa pangalan ng aming Apo kong Chinay kinalugdan. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po, dakilang Ama. Sadya pong mahirap tumupad bilang katauhan. Subalit salamat sa Kanya sapagkat sa pamamagitan ng ating mahal na Apo, kung hindi ko po nasumpungan ng dakong ito, hanggang sa ngayon, hindi ko maunawaan lahat ng nakaraan sa aking buhay. At salamat sa Kanya sapagkat kung paano niyang binihag ang puso ko, pinunlaan niya ng mainam na buto. Sa dakong ito'y naramdaman ko, ang Diyos ay napakabuti at kailanman ay tinawawalay sa sinumang sa Kanya na nanalig ng lubusan. Amen. Salamat, Mother. Diyan na po ba ang mahal na Apo? Sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Ako po bilang nakasama ko na po siya. Sabay po kasi kaming nahirang na alagad at the same year. Kaya po 7 taon na po kami ng pagiging alagad. Lubos ko po siyang nakilala. At sa akin pong pagkakakilala sa kanya, most of the time, Maria siya. At wala po akong matandaang mga moments na siya ay Marta. Ibig sabihin lamang po na talagang ang kanyang panahon, ang kanyang pagkatao ay talagang ginugulnan niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po mga kapatid, tayo po, sa dami po ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon, mula nang tayo isilang hanggang sa sandaling ito, sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat araw ng ating buhay, napakarami na pong biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Pero bakit po, sa kabila ng lahat ng ito, nananaig pa rin sa atin ang ugaling Marta? Hindi po ba nakakahiya sa Panginoon na sa bawat araw napakarami niyang pagpapalang ibinibigay sa atin, isinasaayos ang ating buhay, maging ang ating mga mahal sa buhay? Pero bakit hindi po natin madama ang kabaitan at kadakilaan ng ating Panginoon? Nabibigo po siya sa atin sapagkat ang nakikita niya sa atin sa tuwi-tuwina ay ang ugaling Marta, hindi ang ugaling Maria. Amen po ba yun? Kaya nga po natatandaan ko po yung linya ng isang napaka-simpleng tula na pambata na upang maramdaman natin ang pagkalinga at pagpapala ng ating Panginoon. Ang sabi po, count your blessings and not your crosses. Ang hirap po kasi sa atin, hindi po natin
binibilang ang biyaya ng ating Panginoon. At ang binibilang po natin ay ang ating mga kabiguan sa buhay. Kaya hindi po natin maramdaman ang kabutihan ng ating Panginoon. Uulitin ko po, ang sabi ng Panginoon, ang sabi po ng linya, count your blessings and not your crosses. Count your wins and not your losses. Ang bilangin po natin ay ang ating mga katagumpayan at hindi ang ating mga kabiguan upang higit nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ba natin yun? Ulitin ko po. Count your wins and not your losses. Count your health and not your wealth. Ano po ang saysay ng kayamanan ninyo kung wala naman kayong kalusugan? Saan po makakarating ang pera ninyo? Kahit po isang barko ang pera ninyo, subalit nakalubok naman kayo sa karamdaman, magiging masaya ba kayo? Kaya po ang kalusugan ay isang kayamanan. At kanino po manggagaling ang kalusugan? Iyan po ay biyaya na mula sa ating Panginoon. At saan po magmumula ang kagalingan? Hindi po sa mga espesyalista at magagaling na doktor. Sorry po. Sapagkat ang tanging makapagpapagaling lamang sa atin ay ang ating dakilang manggagamot, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba yun? Kaya ang sabi po, count your health and not your wealth. Count on God and not on yourself. Napakasimpleng linya na kung atin pong isasabuhay, mararamdaman po natin ang pagpapala ng Panginoon sa bawat minuto at ang ugaling Marta ay unti-unti nating mawawala sapagkat uusigin po tayo ng ating konsyensya sa lahat ng kabutihang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po sa ating talakayan na sadyang ipinattern po ng Panginoon upang higit na mabunga ang araw na ito, hindi po ba't para po tayong nagrekoleksyon? Sapagkat sa ating sarili, magkakaroon po tayo ng pagtatanto sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon, sa lahat ng kabutihang ginawa sa akin ng Panginoon, dapat bang ako ay maging Marta? O dapat bang ako ay maging Maria? Mga kapatid, hindi lamang sa araw ng pamamahinga, hinihiling ng Panginoon na ibigay natin ang ating sarili bilang Maria, kundi sa bawat araw ng ating buhay, magpakatotoo tayo sa Kanya. Iwaksin natin ang ugali ni Marta at taglayin natin ang ugaling Maria. Magandang umaga po at maraming salamat. Nawa ay napuspos kayo ng biyaya ng Espiritu Santo. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay po